kailangan timingan mo kung ano yung mood ni Mrs. Kung saan well-rested siya, hindi siya masyadong nag-aalala, hindi siya pagod. Saan ba yung mas maganda yung energy ni Mrs. Then, dun nyo gawin yung mga oras na yan. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is another concern video po. Sabi niya is, Madam, meron sana akong tanong kasi gusto kong mapaligaya pa din ang asawa ko kahit na-stroke ako. Kasi mula nang na-stroke ako, humina na si Junjun. Hindi na ganun tumatayo at ang bilis nang lumambot. Ang bilis na ring matapos. At alam ko na hindi siya nakakatapos maski hindi siya nagsasalita. Dahil alam ko kung kailan siya nakakatapos. Ano po ba ang dapat kong gawin? At sana gusto ko ring medyo tumaba at humaba ng bahagya. Bahagya lang naman. Sana sagutin mo tong tanong ko. Salamat. Okay, first concern. Pwede bang mabalik sa dati ang normal after may stroke ng isang pasyente? The answer is, pwede po. Nakadepende po iyan sa person to person. Hindi kasi natin masasabi yan kung hanggang kailan para makarecover ang isang pasyente. Kasi nakadepende po sa damage or yung severity or yung condition ng isang pasyenteng stroke. So, nakadepende po ang rehabilitation sa cognitive and physical effects. So, anong dapat gawin? Number one, of course, mag-focus muna sa communication. Communication with your partner. Para masatisfy ang iyong asawa pagdating sa kama after ng ganitong situation, kailangan na mas i-explore ninyo yung mga alternative forms of intimacy and possessions. Kasi may mga pagbabago dyan. Kausapin mo si Mrs. na dapat siya muna ang makakatapos bago ikaw. Dahil nga mas mabilis kang matapos ngayon kesa nung dati, siguro better na mag-focus ka muna kung papaano makatapos si Mrs. Kailangan kasi ma-address yung physical and emotional challenge between the two of you. Kailangan bukas yung usapan ninyo para magkaroon kayo ng honest conversation. Your feelings, your fears, and your physical challenge. At kinakailangan na i-share din ni Mrs. sa'yo kung ano yung mga challenge na na-experience niya sa'yo ngayon. For example, nararamdaman mo na hindi siya nakakatapos, i-communicate mo siya ng mabuti. Kasi kapag hindi mo na-communicate ng maayos kay Mrs. yan, yung strength ng emotional connection ninyong unti-unting magbabago. Mostly pa naman sa mga kababaihan, hindi sila masalita. Nahihiya silang mag-open ng sarili nila pagdating sa ganitong usapan. So, ikaw na lang ang mag-open or mag-start sa kanya. Kung nahihirapan kang magsalita or mag-open up sa kanya, pwede mo namang gamitan ng mga non-verbal yan. For example, mas maging malambing ka sa kanya. Madalas na mas piniflirt mo siya sa pamamagitan ng mga hawak mo, ng mga halik mo. Dapat mas mahaba ngayon ang foreplay kasi ang mga kababaihan, gusto talaga nila prolong yan. Number 2, pwede kayong gumamit ng mga laruan, mga sex toys. Pangsamantala lang naman yan. Kapag naging okay ka na, di ibalik nyo uli yung dating sigla. Kasi ang paggamit po ng laruan ay hindi masama yan. In fact, isa po yan sa tumutulong para mas masatisfy ang parehong mag-partner. Lalo na sa situation mo ngayon, hindi nararating ni Mrs. yung rurok ng sarap. So, dapat siguro pag-usapan nyo na bumili kayo ng laruan para ma-extend hanggang makarating si Mrs. doon sa sarap na deserve niya. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki.
Another thing, i-prioritize mo yung timing. For example, nung time na hindi ka pa nagkakasakit, anong oras ba madalas ninyo ginagawa to? Or ano ba yung napapansin mo kay Mrs. na ganung oras or ganung mood ay mataas yung kanyang libog? So, ulitin mo lang yun. Doon mo lang gawin palagi. Kailangan timingan mo kung ano yung mood ni Mrs. Kung saan well-rested siya, hindi siya masyadong nag-aalala, hindi siya pagod. Saan ba yung mas maganda yung energy ni Mrs. Then, doon nyo gawin yung mga oras na yan. Another thing, experiment with positions. Due to potential muscle weakness and paralysis, may mga positions talaga na hindi ka na comfortable. E paano kung yung mga posisyon na hindi ka na komportable, yun naman yung mga posisyon na gustong-gusto ni Mrs. noon. So, kailangan maghanap kayo pareho ng bago, na pareho kayong magiging masaya. Yung komportableng posisyon na parehong mag-work sa inyo. Kailangan ninyo ng something new. Minsan kasi kapag paulit-ulit lang yung ginagawa, nakakasawa din. Kung gusto mong mauna si Mrs., alamin mo yung mga bagong posisyon na kung saan mag-e-enjoy si Mrs. Iba rin kasi yung feeling ng isang lalaki kapag alam niyang napapaligaya niya talaga yung babae. Last one, expand your definition of sex. Ang pakikipagtalik ay hindi lamang yan kapag pinasok, then that's it. Kailangan na explore ninyo yung mga activities, yung manual stimulation, paggamit ng mga laruan, ibang ways para mag-receive at mag-give ng pleasure. Bigyan mo ng massage, ng yakap-yakap, part po yan ng intimacy. So, number 1, dapat open ang communication. Yan ang palaging nangunguna. Doon naman sa isang concern mo na mga pampahaba, pangpatigas, there's no such thing po na iniinom or pinapahid para lumaki yan. May mga ina-apply po, pero ito ay puro temporary lamang. Pwera na lang kung ikaw ay magpapa-surgery or may mga ilalagay talaga dyan sa ari mo para makadagdag ng laki or taba. Pero yung mga pinapahid po, yung mga iniinom, lahat yan ay madalas temporary lang ang result. Ang gawin mo, magpalakas ka, makailangan makarecover ka, nang sa ganon, bumalik yung dating sigla ni Manoy. Kapag malakas po si Manoy, mapapansin nyo minsan, bakit parang malaki yung size ngayon? So, mapapansin nyo yan, may mga time talaga na lumalaki yan. Maybe because may mga time na sobrang L na L ka talaga dun sa partner mo. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!